Ma-remember nyo yung balita noon na meron tayong 9,000 workers in the Middle East na hindi nagsusweldo ng 2 buwan, 2 taon. Tandaan nyo yun? At meron nga lumabas na fake news na yung ating mga kababayan OFW ay kumakain na ng basura. So anong ginawa ng ating Pangulo? Inutusan ako, puntahan mo yung mga kababayan natin, sabihin mo maganda sila, iuwi natin sila lahat. Inuwi namin yung 9,000. Remember niyo yung story? Yes. Lahat ng mga kababayan natin sa abroad, naka-deploy sa abroad, nawalan ng trabaho. Dahil COVID eh. So, nang ginawa ng Pangulo, inuwi niya lahat. We brought home 1,222,000 OFW. Mag-remember ko si Lusotan. Alam mo nung maging presidente si Presidente po, hindi sila hindi magkasundo ni Lusotan. Pero nung ma-remember nyo, ito malaman nyo ng ating mga kababayan ang ginawa ng ating Pangulo. Ma-remember nyo yung balita noon na meron tayong 9,000 workers in the Middle East na hindi nagsusweldo ng 2 buwan, 2 taon. Tandaan nyo yun? At meron nga lumabas na fake news na yung ating mga kababayan OFW ay kumakain na ng basura. O, nakita nyo yung may picture na parang dinada. Actually, hindi basura yun. Hindi basura yun. Yung mga kinakain ng mga kababayan natin na medyo hirap dahil walang sweldo, 2 taon, hindi nagsusweldo. Ang ginagawa nila, nandun sila sa may mga groceries. Yung mga grocery kasi, meron nilang nire-reject na vegetable o meat. Pero hindi sila yun, hindi yung basura. Tinatabi nila. Ngayon, yung mga natin, mga kababayan natin na maalis to, nakikiusap, kinukuha nila yun. Ganun ang situation ng ating mga kababayan. So anong ginawa ng ating Pangulo? Inutusan ako, puntahan mo yung mga kababayan natin, sabihin mo maganda sila, iuwi natin sila lahat. Inuwi namin yung 9,000. We spent 6 million. Mas malaki sana, kaya lang medyo nahiya si King Salman ng Saudi Arabia kasi karamihan sa mga Arabic leaders hindi nagbabayad ng sweldo. Inalok niya yung 5 airplane ng Saudiya. Saudiya Airlines. Saudi Airlines. Yes, Saudiya. Meron siyang aeroplano. Saudi Airlines. Inalok niya. At nung nalaman ni Lusotan na ginawa ng King Salman yun, inalok niya rin ang plane. Oo. Nagamit din namin ang 10 aeroplano ni Lusotan at dahil doon naging kaibigan. Sabi niya, Mr. Tan, magkaibigan na tayo dahil sa ginawa. 9,000 kaibigan niya. Pero nasingit na rin niya yung ordeal. Oo, yung tax. Yung Binayaran na, nabayad siya. Bayad siya. Pero mo yan, pinauwi niya yan. Unpaid tax. Kagaya na, alam niyo dito dapat malaman ng ating mga kabayan kung ano nagawa ng ating Pangulo. Ma-remember niyo nung COVID? Ma-remember niyo yung COVID? Yes. Lahat ng mga kababayan natin sa abroad, naka-deploy sa abroad, nawalan ng trabaho. Dahil COVID eh. So, nang ginawa ng Pangulo, inuwi niya lahat. We brought home 1,222,000 OFW. At uwi sila. Kaya ito si Secretary Tamtak, bilib ako dyan. Kaya bagay talaga siya dyan sa DMW eh. Kasi siya ang OWA administrator noon. So, lahat ng mga umuwi, everyday may umuwi ng mga OFW, nandyan siya sa airport. Pagdating sa airport, antigen. Pagka positive, hospital. Pag negative, hotel. Kaya noon, nung COVID, walang mga hotel guests, di ba? Dahil COVID eh. Kaya kami, the Department of Labor, ang bumuhay sa mga hotel.
Manila Hotel, Sofitel, Conrad. Diamond Hotel, Conrad Hotel. Philip Hotel. Pinuno namin yan ng mga OFW. Yun mo, 5-star hotel. Ang Conrad is 6-star hotel. Hindi pa ako nakasubok dyan. Pero yung mga OFW natin dyan sila, puno. Pati Sogo, puno. We went as far as Batangas to look for hotels kasi puno. Oo. Pero mo, 1,020,000 na OFW. Inuwi namin yan. After 7 days, negative na sila. Uwi naman nila. Kung pupunta sa probinsya, Mindanao, either barko o aeroplano. Kung dito sa Isabela, kagaya ng bahay ko, bus. O ganun, inuwi namin lahat yan, 1,022,000. Ganun kaano ng pag-atsikaso ni Pangulong Duterte. Sobra. Ang masama ba dun? Ang pinakamahirap na parte, yung nag-uwi kami ng patay. Kasi namatay sa COVID. Tapos sasalubungin namin, yun ako. Nakaan mo kami. Eh, yung ataol nila, nandyan. Siyempre, takot kami lumapit. Siyempre, pero trabaho namin eh. O yan. Pagkakuha dyan, takbo agad sa crematorium. I-cremate. Tapos ilibing. Kasama yung mga pamilya. Yun. Ganun ang inuwi ng Pangulong Duterte. 1,022,000. Yun ang Ang daming revelations, no? Maraming mga pangyayari na hindi nang lalaman. hindi alam. And deserve lang natin malaman kasi sa totoo lang, lalo na hindi pa pala ito pwede i-compare yung dati sa ngayon talaga ang comparative. Layo. Pero, Kaya ninyo alam, ang Pangulong Duterte ang yung dahilan ng karoon ng batas creating the Department of Migrant. Public Act 1161. Yung Pangulong Duterte, ito mabuti sabihin ko sa inyo kasi meron mga sira dyan, mga sinungaling, inaangkin nila yung OFW Hospital. Ay, nakakahiya Sinungaling sila. Pwede po Yan. lang ilatag ninyo yun, sir. Oo, alam mo yung ano, Ibet, yung... Okay. Ay, pwede. Alam mo yung ano, yung hospital na yan, walang gastos ang gobyerno. Walang gastos ang gobyerno. Nagbigay si Ricky Razon ng 600 million. Uy. Hindi ko alam kung bakit, basta sinabi ko. Kasi nagkukwentuhan sila ni Senator Villar. Nagkukwentuhan sila. Ako, nasa labas ako dahil na-late ako sa dinner sa Malacanang. So hindi ako makapasok. Nandun sila nagkukwentuhan. Sabi ni Ricky Razon kay Senator Villar, "Ma'am, tapos na yung clinic mo. 40 million na ma'am, kailan mo inaugurate?" Sabi ganun. Ay, ididikwan natin, papasalamat ako ka ng Villar. Ako naman, wala akong masabi, sabi ko. Eh, Mr. Razon, ano naman sa akin? Meron ba akong clinic? Ayun naman sa kanya. Masabi niya, ikaw, ano bang gusto mo? Sabi ko, kayong bahala. Alam mo, sagot niya, okay na ba sa'yo 600 million? Sabi ko, siyempre boss, sabi ko, tinanggap ko. Tapos, nung natanggap ko na yun, naganap na ako kung saan ko ilalagay. Eh, saan ko ilalagay yung hospital na 600 million? Nalaman ni Governor Pineda ng Pampanga, inalok niya yung 2 hectares na lupa niya sa tabi ng provincial capital. O, meron na. Meron ng naibin na, meron ng groundbreaking. Pagdating ng groundbreaking, invitado ko si former President, President Gloria Macapagal-Arroyo, dahil probinsya niya. Kasama si Governor Pineda dahil kanya yung lupa. O tapos nandun si Didi Domingo, yung chairman ng Andrea. PAGCOR. Chairman ng PAGCOR. O di groundbreaking. Yung ganun. Yung mga lupa na ganun. O sabi ninyo, Gloria Macapagal, "O, Chairman Didi, ano naman ang maibigay mo?" Nagbigay si Ricky Razon ng 600 million. Si Governor Pineda ng 2 hektarya. Ano naman may bibigay ng PAGCOR? Sabi ni Didi, "Ma'am, okay na ba ang 200 million? Sabi, "Iba, masyado ka naman makipid." Sabi niya.
300 million, ma'am. Okay na. Yun. Nagkaroon tayo ng OFW hospital. Nakikita nyo ba yun? Pampanga. Nakikita nyo sa Pampanga yun. Pampanga. Mas maganda pa yan kaysa mga chain to hospital, kaysa mga kita nyo yan. At yan ang hospital ng mga OFW. Pag OFW ka, libre kasama ang buong pamilya mo. Ayan. In-inaugurate yan noong June 20, 2022. Term pa ni Pangulong Rodrigo Dua Duterte. Ngayon, may mga nag-aangkin sila daw nagpatayo. Si Rahulo. Kawawa naman sila. Sabihin ko sino nagsabi nyo, pero God bless their soul. Oo, kasi sila. Kaya siguro matay. Dahil sinabi niya na sila ang gumawa. Eh, sa mga kalag ko na ni June 2022. Not June, May 2022. 2 months bago mag-end ang term ni Pangulong Duterte. Doon, punta tayo doon. Nandun si Alpo siya. Ang ganun po ba? Pero, Kapeni, matakit